Sing that. My praise. Sing one more time. My praise, my all, shall be for Christ alone. Amen. Tayo po ipasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Ating pong basahan ito ng meron pong pagkaunawa sa ating pong mga puso. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father,
God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po sa ating pong teksto, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong series. Makibukas po tayo sa John chapter 10. John chapter 10 verse 1 hanggang 10 po. 10, 1 to 10. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Hindi pa sabay-sabay, sagutan. No? Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 10 ay sabay-sabay po tayo. Basahin po natin ng sagutan. John chapter 10, verse 1 to 10. Basahin ko po sa NIV version. Sabi po sa John chapter 10, verse 1, I tell you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, the sheep follow him, and the sheep follow him, for they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what was saying to them. Verse 7, Therefore Jesus said again, I tell you the truth. I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out the final pasture altogether. The thief comes only to steal and kill and destroy. I've come that they may have life and have it to the full. Pagpalain nawa ang pagkakabasa ng iyong banal na salita at sa iyo namin patuloy na dinudulog ito, Panginoon, nang bigyan kami ng kaunawaan sa mga talatang ito na aming nabasa sa mga oras ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang pag-aaral na ito at pag-nilay na ipong banal na salita. Pagpalain mo ipong mensahe sa mga oras na ito at sa iyo namin ito dinudulog at patuloy na pinagkakatiwala. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na pong bawat isa. Dito po sa John chapter 10, the shepherd and his flock. No, sa mga previous verse po, no, ito po yung mga nakaraan na nagpagaling po ang ating Panginoon Kristo ng isang lalaki na bulag mula pa nung siya po isinilang. At maging ang mga Pariseyo ay nagalit po, no, dito po sa ginawa po ni Jesus, maging sa pagpapagaling dito sa bulag na ito na nakita nila at na witness sila na gumaling itong bulag daw at nakakita. At nung yung bulag na ito ay bumalik sa kanilang templo, ano, at sila sumasamba, no, siya po ay tinanggal. No? Inalis po sila doon sa kapulungan. Ito pong bulag po ito ay hindi na po ina-associate doon po sa kailang lugar. Kasi nga, siya po ay na-associate na sa ating Panginoong Hesukristo. No? Ito pong mga Pariseyo na tumutulig sa ating Panginoong Hesukristo, ito mga Pariseyo din ito na tumutulig sa atin dito po sa lalaking pinagaling po ng ating Panginoong Jesus. Ito mga Pariseyo na supposed to be na nagpapatupad, sumusunod doon sa kautusan, sila yung mga kauna-unahang din sumusuway doon po sa mga kautusan na ipinapangaral po nila. Kaya yung kanilang pamumuhay ay taliwas po doon sa kailang ipinapangaral. At dumating nga po dito na si Jesus muli ay muling nangaral, nagbigay po ng mga iba't ibang mga bagay patungkol po doon po sa kanyang paghahari dito po sa lupa. At dumating na nga po yung pagkakataon na sinasabi ni Jesus na siya yung daan patungo sa kaligtasan. Siya yung daan patungo sa Ama. At ating pong tunghayan po, ito po ng ating pag-aaral sa oras po nito. Ito po pinamagatang the shepherd and the gate. Ang pastol at ang pintuan.
Sa ibang salin ay the door. At alam na alam po natin, malimit po natin itong mabasa, malimit po natin itong mapakinggan patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo na siya yung sinasabi na I am the door, I am the gate, or the I am, ego eimi, doon po sa Greek word po. At actually, dito po sa John, napakarami pong binanggit po dito na patungkol po sa ating Jesucristo na pinapatungkol na I am. I am. At maging doon sa Old Testament na sinasabi ni Yahweh, no, na I am. Kaya wala pong duda na itong nagsasabi na I am, walang ibang ating Panginoon Jesucristo na siya yung Diyos at siya yung tagapagligtas. He is the Messiah, the Anointed One, and He is God. 100% man and 100% God. At dito po sa ating pong tatalakayin, ating pagninilayan, may heading po yan sa inyo pong mga Biblia, the shepherd and his flock. May shepherd, may flock. Merong pastol at merong pinagpapastulan, may tupa. At sa atin din po, bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga tupa. Tayo po ay nahalintulad sa mga tupa. Dahil ang tupa, ano ba yung karakteristik po ng tupa? Ang tupa po ay maamo. No, tignan mo nga yung katabi mo kung maamo. Pagtulog. Ang tupa daw po ay, ang pangit mang pakinggan, meron siyang mga katangian na pangit. Parang ang hirap bigkasin. No, meron siyang B-O-B-O, T-A-N-G-A. No, parang ang pangit i-describe, ang pangit sabihin, pero may mga katangian itong tupa na gano'n po. Siya po B-O-B-O, T-A-N-G-A. Bakit po siya B-O-B-O? Bakit siya T-A-N-G-A? Kasi itong tupa, ano po ang tupa ha? Malayo pa lamang po, sabi sa survey o sa research, 1.5 kilometers, alam na ng tupa yung danger o yung panganib. Kahit ganun kalayo nakikita po niya yung panganib. Let's say merong oso doon, meron doon leon, may asong gubat. Nakikita niya po yun. Yung danger po na yun within 1.5 kilometers. Pero ang problema po doon, alam niya, nakita niya yung danger, pero wala siyang kakayahan na umiwas doon sa danger na yun. Wala siyang kaunawaan na umiwas doon sa danger, no? Kahit nga doon sa ship pen, kahit sa ship gate, ay hindi niya alam kung paano pumasok. At kapag siya natumba, tumitiyaya siya, nakataas yung 4 na paa niya, hindi niya alam kung paano siya tatayo o babalikwas. No? Ganun po siya ka-smart na tinatawag. Pero napakaamo niya po. No? At sila po ay sumusunod at nakaka-recognize po sila ng kailang mga pangalan. May mga pangalan pala, yung mga tupa po pala during their time. Kaya nga, nababanggit po dyan na tinatawag ng pastol yung mga tupa at sila'y sumusunod. Kaya tama po talaga na tinatawag sila sa kailang mga pangalan at sila'y tumatalima. Ibig sabihin, mga tupa pala ay matatalino din. Pero may kakulangan. Kailangan talaga sa kailan merong mag-guide. Meron nga akong minsan napanood sa social media, may isang tupa na nahulog doon para irrigation, nahulog doon. Adi, may nakita siya ng lalaki, binuhat. Isinampa. Adi, nakasampa na siya. Adi, sumampa na rin yung lalaki. Maya-maya, umikot lang yung ship. Doon siya nahulog doon sa irrigation na yun. Inaihaw na ulit siya. Doon ulit siya nahulog. Ibig sabihin, wala siyang discernment, wala siyang pagkaunawa doon sa mga bagay-bagay na nasa kanyang paligid. At kapag walang mag-guide sa kanya, talagang mapapahamak po itong mga tupa po na to, itong ship po na to. At tayo rin po bilang mga tupa, mapapahamak po talaga tayo kung walang nag-guide sa atin. Kaya yung nag-guide sa atin ay supposed to be dapat yung sabi to, the good shepherd. Kaya kaino po ba tayo sumusunod? Kaino tayo nakikinig? Sino yung pinapakinggan po natin? Sa trabaho, kapag inutos ng boss mo, gawin mo to.
Di ba? Ginagawa agad natin. Walang trabahador na hindi sumusunod agad sa ipinapagawa ng kanyang boss. At wala ding anak ang hindi agad sumusunod kapag inutos ng kanyang mga magulang. Tama ba? Mga kabataan? At bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya naman, tayo po ba yung sumusunod sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo? Sometimes, perhaps, kapag pabor sa akin, no? Who are you listening to? What are you listening to? Sino o ano yung pinapakinggan natin? Nawa ang ating pinapakinggan ay yung tinig ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang tagasunod ni Kristo, no, true disciples only listen to the voice of our Lord Jesus Christ. Who are you following? Sa social media, ang dami nating mga pina-follow, right? Ang dami nating mga vloggers na sa Tagalog na sinusundan, inaantabayanan sa kailang sa mga posting. Pero tayo po ba sumusunod sa ating Panginoon Hesukristo? True disciples only follow our Lord Jesus Christ. Tama po ba yon? Tayo po ba sumusunod kay Kristo? Tayo ba sumusunod sa kanyang mga alituntunin? Tayo ba sumusunod sa kanyang mga salita? O sinusunod natin kung anong gusto natin? Tandaan natin tayo yung mga sheep, tayo mga tupa. Hindi natin alam ang mga nangyayari sa ating paligid. Hindi natin alam na nandiyan na yung danger. At kung walang maghilid sa atin, tayo pong lahat ay mapapahamak. Tayo para mga ligaw na tupa, no? Sabi sa Isaiah. Tayo mapapahamak kung walang maglilid po sa atin. Dito po sa atin pong binasa po sa verse 1 hanggang 5. Sabi po to, this about the contrast, the good shepherd and the thief. The contrast. I tell you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Ito yung contrast po between the good shepherd versus the thief. The thief, anong thief? Yung magnanakaw. Sabi itong magnanakaw daw, anyone who tries to lead the flock through deceit, false teaching, or manipulation is classified as a thief and a robber. Okay? Kahit sa iglesia po ay meron din pong naglilid. At nawang naglilid po sa atin po iglesia, yung tinatawag na good shepherd. At hindi po yung thief na tinutukoy po dito ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya sabi niya, I tell you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate, yung mga tao na hindi dumadaan sa tamang daan o sa tamang pintuan at sila umaakyat o dumadaan sa ibang pamamaraan, umakyat sa bakod, umakyat sa bintana, sabi po ni Jesus dito ay is a thief and a robber. Kaya yung magnanakaw ay nasa loob din po ng iglesia. Paano nagnanakaw itong mga magnanakaw na ito? Paano sila nakakaakyat sa bakod? Paano sila nakakaakyat sa bintana at di sila dumadaan sa tamang daanan? Ito tinatawag ng mga false teachers. Sila yung mga nagtuturo ng mga maling katuruan, taliwas sa itinuro ng ating Panginoon Hesukristo. Sabi ito, or manipulation. Yung mga nagmamanipulate ng tao. At sabi dito, sila yung mga magnanakaw. Tries to lead the flock through deceit. Ang classic example po dito ay itong mga Pariseo. Sila po yung mga shepherd din po. Kasi meron po silang tinuturuan, meron din po silang mga sheep na tinatawag. But ang kailang pagtuturo ay hindi po naayon sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Man-made doctrine ang meron po sila, itong mga Pariseo. Sila po yung napakarami mga traditions and practices na tinatawag, na taliwas sa ipinag-utos po ng ating Panginoong Hesukristo o taliwas doon sa naging halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung mga magnanakaw na tinatawag at maging sa loob ng iglesia ay meron din po yan.
Ang mga Pariseo, mga Saduceo, ano po yan? Mga taong simbahan, mga relihiyosong mga tao po yan. Pero sila po ay nagtuturo ng mga maling katuruan. Kasi sila po ay naililinya sa mga magnanakaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito yung mga Pariseo, ito yung mga Saduceo, ito yung mga grupo na, o yung mga religious groups na tumutuligsa sa ating Panginoong Jesucristo. Sila yung mga number 1 na tumutuligsa sa ating Panginoong Jesucristo. This is the contrast, the good shepherd and the thief. Yung thief ay mga magnanakaw na walang ginawa kundi manira, magmanipulate, or mandaya at maging sa loob po ng iglesia. Meron po yan. Dito yung in contrast ng thief, the legitimate shepherd. Kung merong magnanakaw, merong tunay na pastol. This is the legitimate shepherd. The true shepherd enters properly through the gate. Sa panahon po nila, ito yung mga tunay na pastol ng mga tupa. Sila ay dumadaan, pumapasok sa tamang daanan. Sila pumapasok sa gate, sa pintuan. The sheep know him, listen to his distinct voice, and follow him rather than a strangers. Kilala nung tupa ang tinig ng kanyang pastol. Kahit yung mga bata, yung mga anak din po natin, di ba alam na alam ng mga bata yung tinig natin. Sa panahon namin, hindi sa generation ngayon, sa panahon namin, yung isang sigaw pa lang ng mga nanay namin, alam mo na agad na kailangan mo na umuwi. Iba nga, sit-sit lang, alam na agad na kailangan mo na umuwi, kundi ka umuwi. No? Kundi ka kukwelyuhan, impatilya mo, itataas, kundi may kurot ka sa singit, no? Kundi may palo ka. Sit-sit pa lang yun, ha? Tsaka mga tawag. Alam nila. At magito mga tupa. Alam ng mga tupa yung tinig ng kanilang pastol. Kahit malayo po yan, alam po nila. At sila'y sumusunod sa kailang pastol at hindi nila sinusunod yung kanilang mga narinig na tinig ng mga estranghero. This is the legitimate shepherd. The true shepherd enters properly through the gate. Dumadaan sa tamang daanan. Dumadaan sa tarangkahan. Dumadaan sa pintuan. Dumadaan sa gate. In contrary, dito sa dinadaanan ng mga magnanakaw, sila yung mga shortcut. Hindi dumadaan sa pintuan. Kaya shortcut po, hindi po talaga shortcut eh. Minsan nga napansin ko sa mga kalsada, dinadaan ako, shortcut daw yun. Pero mas malayo pala. Hindi pala siya shortcut. Ano lang, long cut. Wala lang traffic. No? Pero long cut, hindi po siya shortcut po talaga. Pero wala po talaga shortcut sa pagiging Kristiyano. There's no shortcut. Wala pong wala pong shortcut po sa buhay po natin. Lahat po kaya natin pagdaanan ang mga bagay po na yan. That's the contrast, the good shepherd and the thief. From the term good shepherd, yung thief naman ay magnanakaw, siya yung mga bad shepherd na tinatawag. At yan po ay present po. Everywhere. At sa panahon po natin ngayon, no, napakadelikado yung panahon natin ngayon kasi nga, social media, isang click mo lang, nandyan na lahat. Kaya mag-iingat din po tayo sa mga napapanood, nababasa po natin through social media. Ang social media po natin ay jack of all trades. At lahat ng tao ay engineer, lahat ng mga tao ay doktor, lahat ng mga tao ay scientist, at lahat ng mga tao ay theologian. Imagine, lahat ng tao ay gano'n sa social media. Lahat naandoon. Kaya mag-iingat po tayo. Lahat ay doktor. Pero ang tanong po, sila po ba yung mga legitimate po ba sila? Kaya nga lagi may disclaimer, di ba? May mga disclaimer. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi napakadaming theologians sa social media. Kaya tanungin po natin or ating pong suruin yung kanilang mga itinuturo. Baka sila ay nalilabel dito sa tinatawag na ni Jesus na thief and a robber.
Hindi porke naririnig natin si Lord, si Lord, si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po lahat ng nagsasabi pong ng ganun ay tunay na Kristiyano. Tunay na mananampalataya, tunay na tagasunod ni Kristo. Bagay mga Pariseo, mga Pariseo sa Saduceo, sila din po ay nagpe-praise the Lord. Sila din po ay nananalangin. Mas malakas nga panalangin nila doon sa plaza. Mas malakas nga silang magkalampag nung mga sa gift offering nila. Ipinangangalandakan nila yung kayo na pananampalataya. Pero hindi sila good. Hindi sila mabuting halimbawa. At pangalawa po sabi po rito, sabi po sa verse 7 to 9, therefore, Jesus said again, I tell you the truth. I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. This is the invitation of our Lord Jesus Christ. No, nag-invite po ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi po, the invitation is open to anyone and everyone. Iniimbitahan po ang bawat isa. The invitation. I am the gate. Sabi po ni Jesus po rito, whoever enters through me will be saved. Kaya ito isang encouragement po sa bawat isa. Na tayo po inimbitahan ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ay dumaan sa Kanya, pumasok sa Kanya, magpailalim sa Kanya. And is open to anyone and everyone. Black or white. Mahirap ka man or mayaman ka man. Ang invitation po ito ay open po sa bawat isa na gustong makasumpong ng kaligtasan. Sabi ni Jesus dito, whoever enters through me will be saved. Kaya sa panahon po nila, yung ship na tinatawag, hindi po siya kalakihan. No? Ano lang po yun? No? May 4 na poste at merong mga harang na mga purong kahoy or mga sanga ng puno at meron po maliit na pintuan. Ang lahat ng mga tupang papasok po doon, literal po na sila po ay ligtas doon po sa environment po. Sa harsh environment, sa mga mababangis na hayop, sa mga tulisan. Kasi sila po ay selyado. Kaya sila po literal po talaga na sinasabi ni Jesus dito na itong mga tupang nasa loob ng ship pen, sila po ay mga ligtas. At sa panahon din po natin, yung mga taong sumampalataya kay Kristo, sila din po ay ligtas. Ligtas saan? Ligtas sa kahirapan? No. Sila po ay iniligtas ng ating Panginoon Jesucristo sa kasalanan. At ito po ay open po sa bawat sa atin na nakakapakinig po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. And Jesus is the access to eternal life. Si Jesus lamang ang may access sa buhay na walang hanggan. At kung di tayo papasok, magpapailalim, magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo, ay hindi natin maharanasan yung buhay na walang hanggan. That the door or the gate is not a lot of things. The gate is not baptism. The gate is not observing the sacraments. The gate is not just making a profession of faith in some kind of a public way. The gate is not acceptance by the church. The gate is certainly not your good works or your good deeds. The gate is not your family. The gate is Christ Himself. That Jesus is the way to God. Jesus Christ is the way to the Father. Walang ibang daan, walang ibang pamamaraan sa Diyos Ama maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Itinutukoy po ni Jesus dito, sinasabi niya, I am the gate for the sheep.
Hindi po sinabi dito ni Jesus na I am the gate for the goats, kundi for the sheep. Ano po yung very specific po ng ating Panginoon Jesucristo na sinasabi niya rito na ako ang pintuan o yung tarangkahan para sa mga tupa. Kayo papasok, yung lahat ng mga hayop na papasok sa sheep pen, sa kulungan, ito yung mga tupa. Walang goat, walang kambing, walang oso, walang leon, walang kabayo. Kundi sabi dito, I am the gate for the sheep. At literal po yan, yung ito pong shepherd po, ito yung pastol po. Ang trabaho niya po ay hindi po magliwaliw sa loob po ng sheep pen. Kundi siya po mismo ay doon nakahihiga, nakahilata mismo doon sa pintuan. Kaya literal po talaga na dumadaan talaga yung mga sheep po sa kanya. Literal po na dumadaan. Kaya nga kapag merong mababangis na hayop, mabilis siya agad makaka-responde kasi nandun siya mismo sa pintuan. At literal na dumadaan sa kanya itong mga tupa. Kaya sabi niya dito na I am the gate for the sheep. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Bago pa man silain ng mababangis na hayop itong mga tupa, dadaan muna sila doon sa gatekeeper. O dadaan mo sila doon sa gate, which is our Lord Jesus Christ. That the gate is Christ Himself. Pero sabi ng mga iba, no? Sabi ng mga religious pluralism, it is one of the default beliefs of our culture that there are many paths to God. Marami mga sa social media nagtuturo na maraming may ibang pamamaraan pa raw patungo sa Diyos. There are lots of different ways to come to God. And Jesus is one of the many good options. Sabi nila, si Jesus ay isa lamang sa mga one of the way. One of the many ways. Narinig na po ba yun? Napaka, mga sikat na mga televangelist. Ang nagsasabi po niya na maraming daan, maraming pamamaraan maliban kay Jesus. Pero sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Walang iba kundi kay Jesus sa John 14:6. And sa Acts chapter 4 verse 12. Sabi po ito, we have a word from one of the apostles, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sino itong pangalan to? No other name under heaven given among men. Jesus. Yes, the Christ, the anointed one, the Messiah. In sa 1 John chapter 5 verse 11 to 12, sabi po dito, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Sino yung Son tinutukoy dito? Jesus. Whoever has the Son has life. And whoever does not have the Son of God does not have life. Kung wala sa'yo si Kristo, wala kang buhay. Kung nasa'yo si Kristo, ang equivalent nun ay ikaw ay may buhay. Hindi lang po basta buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya nga po siya naparito para magbigay ng buhay na walang hanggan. Doon sa mga sasampalataya, doon sa mga taong maniniwala sa Kanya. Kaya nga itong mga Pariseo, itong mga Saduceo, present po itong mga taong ito, no? Habang ninanarrate po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Isa itong sa mga patotoo ni Kristo upang pabulaanan itong mga paratang ng mga Pariseo at Saduceo sa ating Panginoong Jesucristo.
It is about the condition. Hindi lang po yung invitation, it is the condition. Sabi po dito, if anyone enters through me, if anyone, sa verse 9, whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. I am the gate. But you must enter through Jesus alone. Hindi na kung kanino mo padadaanin, hindi kanino ka dadaan, kundi kay Jesus lamang. Any other way is illegitimate. You must enter through Jesus Christ alone. Kaya ngayon mga pag-aaral natin, puro alone, di ba? Sola Scriptura. The Bible alone. Christ alone. By faith alone. To God be the glory alone. This is the condition. Kailangan po nating magpasakop sa ating Panginoon Hesus Kristo. To enter through Jesus the door or the gate means to believe in Him as the Christ, the Son of God. Kailangan nating manampalataya, sumampalataya kay Kristo. Kasi mga taong ito hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi nga sila niniwala na itong Kristong ito na siya yung tagapagligtas. Ang thinking ng mga tao, itong si Jesus lamang ay isang ordinaryong tao. Anak ni Maria, anak ni Jose, asawa ni Maria. Hindi nila tinuturing na Diyos itong si Jesus at maging kanyang mga kapatid. Tinatanggi nila si Jesus. Pero sinasabi po dito, this is the condition. Kung, sabi po dito, whoever enters through me will be saved. And to have a right relationship with God is through Jesus Christ. To have a right relationship with God is through our Lord Jesus Christ. Kailangan po nating malaman, kailangan nating makita po, yung ang tamang relasyon po natin sa ating Diyos Ama ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. Kasi hindi natin hindi pa tayo pwede magkaroon ng pananampalataya kung wala sa atin si Kristo. Kaya mamaya umatin po tayo sa ating pong pag-aaral at marami po tayong tatalakayin mamaya. Maganda po yung topic po natin. It's about regeneration. To have a right relationship with God is through our Lord Jesus Christ. This is a condition. Kailangan po nating maniwala, manampalataya, at magpasakop at magkaroon ng tamang relasyon sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi kung hindi natin ito gagawin, sabi ni Kristo dito, whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Kaya kung nagawa po natin yan, ipagkatiwala po natin ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo, sabi niya po rito, this is the reward. That's sa verse 10. Sabi sa verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. This is the reward. Jesus the gate meets three of our most important needs. Una, yung tinatawag na salvation. Jesus provides salvation for His sheep. Jesus provides salvation for His sheep. Maliwanag po na sabi ni Jesus po dito, I am the gate, yung mga pumapasok sa pintuan will be saved, sila ay maliligtas. Kung sino yung sasampalataya kay Kristo, sila ay maliligtas. Sino yung maniniwala kay Kristo, siya yung mga maliligtas. Kaya tanong, ito pong mga Parisayong to, sila ba iligtas? Hindi. Ito ba yung mga Sadusayong to, sila ba iligtas? Hindi din. Bakit hindi sila ligtas? Kasi hindi sila sumampalataya kay Kristo. Hindi sila naniniwala kay Kristo. Sabi po dito, Jesus provides salvation for His sheep. Yung nasa loob ng tarangkahan, sa loob ng sheep pen, sila yung mga ligtas, yung mga tupang na naniwala at sumampalataya kay Kristo, dumaan kay Kristo, sila lamang yung mga maliligtas. Kaya nga,
Meron po talagang pinili ang ating Panginoong Hesukristo. May pinili po ang Diyos. Hindi po lahat ay maliligtas. Yun lamang nasa loob ng kawan. Ito lang mga pinili, yung mga sumampalataya kay Kristo. Pero hindi po hindi po yung sheep na nagliligtas yung shepherd. Yung po yung nagliligtas, hindi po yung kasi 'di ba may ibang katuruan. Kapag nasalop ka ng iglesia, ligtas ka daw pag nasalop ka ng iglesia. No, hindi po yung building ay liligtas. Ang nagliligtas ay Hesus Kristo. Si Kristo ang nagliligtas, hindi yung lugar, hindi yung shippen, hindi yung iglesia, hindi yung building. Kundi yung sumampalataya kay Kristo, sila yung mga ililigtas. Kasi save from what? Saan ililigtas? Ano po ba ibig sabihin po niyan? Sabi po sa John chapter 3 verse 16 to 18, alam na alam po natin yan. Sabi po niya, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Saved from what? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Tingnan po, nakita po natin, sabi po dyan, whoever believes in Him is not condemned. Hindi na po tayo hahatulan. Yung mga sumampalataya na nakipag-isa kay Kristo, wala na pong kahatulan. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Kaya nga, doon po tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. Hindi po sa ating mga karamdaman. Kundi tayo po hindi na po i-condemn, hindi po tayo huhusgahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya na po yung kinondemn ng mundo. Kaya tingnan po natin maigi. Jesus provides salvation for His sheep. Itong good shepherd, itong tunay na pastol, ay maging ang kanyang buhay ay hindi niya ipinagkait para sa kapakanan ng mga tupa. Kaya nga siya nandun sa gate. Bago pa man makapasok ang mga magnanakaw, kailangan mo na nilang patayin yung pastol. Kailangan mo nilang mapatay yung shepherd bago sila makapasok sa loob, bago man nila makuha itong mga tupa po na ito. Ibig sabihin, dadaan muna sila doon sa shepherd, dadaan mo sa pastol, bago pa man magalaw itong mga tupa. At maging ang good shepherd, maging ang pastol, hindi niya po ipinagkait ang kanyang buhay. Kaya nga po, yung pagkakaiba niya doon sa mga bayaran o mga hired shepherd. Ito mga hired shepherd, kapag ka nandyan na yung mga tulisan, nandyan na yung mga asong gubat, mga lobo, o mga oso, o mga leon, nagtatakbuhan na po sila. Iniiwan na nila yung tupa, kasi sila ay mga bayaran. Hindi sila mga tunay. Hindi po sa tunay na mga pastol. No? Ang tunay na pastol ay mayroong malasakit sa kanyang mga tupa. Ano yung awit ni David sa Psalm 23? Diba? Sino nakamemorize na ng Psalm 23? Tingnan natin sa gita. Anong awit ni David dito? The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Ano ginagawa ng pastol? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Bakit quiet waters? Kasi nga, diba itong mga tupa, walang kamuwang-muwang. Kahit po mababaw, pwede po silang malunod. Kaya nga doon po sa dinadalan talaga sa mga shallow waters. Mga hindi po mga malalalim. Mga hanggang tuhod po nila, pwede po silang malunod. Ganun po sila ka-smart. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my shepherd. Ang Diyos ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Dahil hindi kailanman nagkulang ang ating Panginoong Diyos. No? This is the reward. Hindi lang po yung salvation, maging yung tinatawag nating safety o yung pag-iingat po sa atin. Tingnan muna po natin. Yung pagliligtas po ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po ba tayo niligtas po dyan bago tayo pumasok dito sa safety? Salvation? Una po, we are saved past tense. In the sense that we are justified. That we have been freed from the guilt of sin. That our sins are forgiven. That we are right with God. Tayo po ay justified, tayo po ay pinawalang sala. We are being saved in the present in this sense. Maging in future, tayo po ay pinatawad na po ng ating Panginoong Jesucristo. From past, present, and future. Pero hindi po ito license to sin. Hindi porke tayo pinatawad ng ating Panginoong Diyos sa ating mga kasalanan, ay tayo ay meron ng kalayaan na gumawa ng kasalanan. Hindi po. Tayo po ay pinapatawad ng ating Panginoong Diyos para tayo ay makapaglakad ng may kabanalan. Hindi po tayo makapamuhay sa kasalanan. Okay? Past tense in the sense that we are justified, that we have been freed from the guilt of sin, that our sins are forgiven, that we are right with God. And we will yet be saved in the future sense. When Jesus Christ returns, when the wrath of God is finally and fully unleashed on the sins of unrepentant human beings, we will be saved from that. Kaya hindi na po tayo i-judge. O hindi po tayo i-condemn. Hindi na po tayo uhusgahan ng ating Panginoong Diyos. Then safety. Jesus provides protection for His sheep. Safety. Pag-iingat. Pagliligtas. Well-being. Security. Jesus is our entry point into every good thing that God ever gives us. Every good gift of grace, every blessing of salvation, every good thing God ever gives us, He gives us through Christ. No more, no less. Ano sabi sa John chapter 1? Jesus is full of grace and truth. But of His fullness, we have all received grace upon grace. And all the fullness we get, all the grace we get, all the good we get it from our Lord Jesus Christ. Safety. Maging yung pag-iingat po ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po sa mga reward po na binabanggit po dito. Sabi nga po, ulitin ko po. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Security and freedom. Entering through this gate means finding safety, protection, and the spiritual liberty to go in and out and find pasture. Ano ibig sabihin po dito ni Jesus na coming in and going out? Ito po, hindi po ito patungkol sa kaligtasan na nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. No, this is not about salvation.
Coming in and going out does not refer to eternal life, but rather to the quality of life you experience through Christ. The quality of life. Ano ba yung pamumuhay na meron tayo sa ating pang-araw-araw na ginagawa? It's not a picture of gaining and losing your salvation, but rather of freedom of movement. Coming in refers to the safety that the sheep experience as they enter the sheep pen for the night. Going out refers to the nourishment that the sheep experience as they go out to the pasture during the day. Coming in and going out. Ito yung experience ng mga tupa. Sa gabi, nasa loob sila at sa labas, at sa umaga, nasa labas po sila. Sinasama sila ng nagpapastol. The true shepherd protects and promotes life. The false shepherds take away life. Kabaliktaran po talaga itong mga false shepherds sa good shepherd. Then Jesus provides nourishment for his sheep. Ito na satisfaction. Kaya yung binabanggit po dito na ni Kristo, I have come that they may have life and have it to the full. Hindi po ito mga material na pagpapala. No, hindi po ito. Jesus provides nourishment for his sheep, satisfaction. Una niyo yung pagkain. Binasa po natin kanina sa Psalm 23. Di ba? Ginagabayan o sinasama ng pastol ito nga kanyang tupa. Saan? Sa luntian. No? Mga damong luntian. Hindi lang po ito basta damo, kundi ito yung mga damong masusustansya. Sa Tagalog ay paragis. No? Paragis ba? Paragis ba yun? No? Paragis. No? Masustansyang mga damo. No? Jesus provides nourishment for his sheep. So going in means going in deeper to everything God has for us in Christ. And Jesus is the entry point. Everything you need in your Christian life, you get through Christ. If you need more peace, you get it from Christ. If you need more holiness, you get it from Christ. If you need to grow and mature in your faith, you get it from Christ. Hindi kung saan pa man o kanino pa man. Jesus provides nourishment. You don't move on from Christ. You go deeper into Christ. You go through Christ to the Father, and it's only in Him, through Him, that we go deeper with God. Kaya, yung maging ating pananalangin, di ba? Na tayo lumago sa pananampalataya. Makukuha natin sa pamagitan ni Kristo. Hindi dahil sa atin. Kaya nga tayo nananalang, humihingi tayo ng tulong sa ating Panginoon Jesucristo na dagdagan, i-increase ang ating pananampalataya kasi kulang ang ating pananampalataya at maging sa pananalangin ay di natin alam kung paano manalangin kasi di natin alam kung paano manalangin. And if anyone enters through me, sabi ni Jesus, he will be saved and he will go in and he will go out. No? Sabi din dito sa chapter 10, verse 10, I have come that may have life and have it to the full. Abundance of life through Christ Jesus. Abundance of life. Sino rito ang sapat-sapat, higit-higit sa kanyang buhay? Sa kanyang pang-araw-araw na buhay? Meron ba rito kulang sa pagkain? Hindi nakakain ng 3 beses ang araw? Kulang? Meron ba itong hindi nakakabayad sa Meralco, sa pag-ibig, sa ano ba natin mga daily bills natin, no? Huh? Abundant life is not an especially long life. Abundant life is not an easy, comfortable life. Abundant life is a life of satisfaction and contentment in Jesus. Yan yung abundant life. Yung buhay na sagana. Meron tayong contentment and satisfaction sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil tayo ay maraming pera, marami tayong resources, hindi yung tinatawag na abundant life. Ang abundant life is a life of satisfaction and contentment in Jesus Christ. That is, Jesus came that His people would experience fullness of life.
Kaya nga, kapag kayo may Kristo, mararanasan mo yung fullness of life. More abundantly means to have a superabundance of a thing. Abundant life refers to life in its abounding fullness of joy and strength for spirit, soul, and body. Kaya kung ikaw yung mananampalataya, ikaw yung follower ng ating Panginoon Jesucristo, to be a follower of Jesus, to know who He is and what He means is to have an abundance of life. Kaya nga, sabi ni Jesus, no? He is the gate. He is the good shepherd. Because He is the way to salvation, He is a good shepherd because He keeps, protects, and guides His sheep. At nawa, no? Patuloy nating nararanasan yung pag-iingat, gabay, proteksyon ng ating Panginoong Jesucristo. Isama natin yung pagliligtas po sa bawat po sa atin, yung mga nagtiwala kay Kristo. No, nawa ay patuloy po nating nararanasan po yan at patuloy nating nakikita yung katapatan po ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat po sa atin. And the truth is that fullness of life is not found in pleasure, performance, possessions, positions, or pursuits. It is found in the person of Jesus Christ, in the finished work of Christ on the cross. Hindi po natin makita po yan kahit saan, kundi dito sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. The gate and the good shepherd. He is the gate and is the good shepherd. Nawa ang bawat isa ay patuloy na nauunawa at naririnig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga tupa ay sumusunod sa kanyang pastol. Hindi po sila sumusunod sa mga estranghero, kundi sumusunod po sa tunay na tinig ng kailang pastol. At ang pastol na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa patuloy nating marinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo at patuloy tayong sumunod sa kanyang mga tinig at sa lahat ng kanyang mga ipinapagawa sa bawat sapo sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa katapatan at kadakilaan mo sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig, na aming nabasa, na aming natunghayan, at aming napagnilayan. Tunay na ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ikaw ang nagbibigay ng kaligtasan, at ikaw ang may akda ng buhay. At ikaw ang mabuting pastol. At iniaalay mo ang iyong buhay para sa kapakanan ng iyong mga tupa. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. At nawa ay patuloy naming marinig ang iyong tinig. Makita namin ang iyong kabanalan at iyong kabutihan sa bawat sa amin. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. Dahil ikaw ang Diyos na nagsakripisyo ng iyong buhay para iligtas ang iyong mga tupa. Iligtas ang mga taong sumasampalataya sa iyo at sasampalataya. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. At nawa makita ka nga, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Makita ang iyong kabanalan sa buhay ng bawat isa. Makita ang iyong katapatan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Makita ang iyong pag-ibig sa bawat sa amin. Makita ka sa aming mga personal na pamumuhay. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan. At nawa patuloy kami makasunod sa iyong mga ipinag-uutos. Magawaan namin ang mga bagay na ipinapagawa mo sa bawat sa amin. Masunod ang iyong banal na kalooban sa buhay ng bawat isa.
Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa mga oras na ito. Nawa kami nga, Panginoon, ay patuloy na makasumpong sa iyong mga salita. Patuloy kami makasunod sa iyong mga salita. At hindi nawa kami, Panginoon, madaya ng sanlibutan. Hindi nawa kami, Panginoon, madaya ng mga maling katuruan, kundi ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita. Bigyan mo kami ng kaunawaan sa pagbabasa, pag-aaral ng iyong banal na salita. Upang kami nga, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng mas malalim na kaalaman patungkol sa iyo. At ito nga ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Magamit nawa ang mga salita mo na aming nababasa, naririnig o napapakinggan upang kami ay mas lalong lumakas, mas lalo kami tumatag bilang iyong mga tagasunod. Kaya sa iyo namin ito patuloy na itinataas at patuloy pinagkakatiwala dahil hindi namin kaya ang mga bagay nito kundi mo kami sasamahan. Kami dumidepende lamang, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Dahil kami ay mga tupa na kailangan na mag-lead sa amin. Kailangan namin ng isang mangunguna upang kami nga, Panginoon, ay makapaglakad ng diretso sa iyo pong kaharian. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa mga oras na ito at patuloy mong gabayan ng bawat isa. Ingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na dinako mo sa lugar na ito at kung paano mo nga kami dinako sa lugar na ito, Panginoon, ay ganun din kami dumadalangin ang iyong pag-iingat at gabay ang aming maranasan na kami makauwi sa aming mga tahanan ng ligtas at payapa at taglay-taglay ang mga biyaya na nagmumula sa iyo. Pagpalain mong buhay ng bawat isa at sa iyo ko pinagkakatiwala ang kalusugan, ang pag-iingat at maging kabuhayan ng iyong mga anak sa mga oras na ito ay patuloy pagpalain. Tinataas namin ito, Panginoon, sa iyo na may pagpupuri at pasalamat at pagpalain mong buhay ng bawat isa at patuloy na ikaw ang maitaas namin sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy pinagkakatiwala at pinagkakaloob sa iyong mga anak. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His love. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of Kings. May this peace, which passes understanding, and this grace, which makes us one